Hello, everyone! Good evening, good morning, or good afternoon to you, whatever time you are watching us from. We are Connie and Belle. And today's session, we are going to talk about how to start freelancing from zero with our special guest or from scratch. Ano man yung term mo dyan. Pero bago yan, we will be right back bago pagsalitain si Again, our topic is makinig na makinig, how to start freelancing from zero or from scratch with our very special guest. So, opening muna tayo, baka makalimutan ko. So again, we are Connie and Belle, and we are building a God-centered, purpose-driven life and freelancing business. So go ahead, let's have an opening prayer. Let's remember that we are in the presence of God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. We thank you for blessing us these past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way so we can bless others and do what you called us to do. We ask for forgiveness for every wrongdoings we committed. We lift up to you every person who is watching and listening to this podcast. We pray that you open their hearts and minds so that whatever we share with them will create an impact on their businesses. We also lift up to you, Bella and I, as well as our special guest, Michelle. Pour out your Holy Spirit in us so we will continue to have the courage to say the right words, to share what you're teaching us with the goal of telling your truth. Help and remind us, including our sisters and brothers, that we are building and thriving in our businesses to glorify you and serve the people we work with. We believe that whatever success we have, we owe it all to you. All this we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayun. So, ayan, sige, Sis Belle. If you are watching us for the very first time, make sure that you click that subscribe button as well as the bell icon. O kaya i-thumbs up nyo na rin, syempre. So that you'll get notifications as we go live or we upload videos. We go live every Mondays and Thursdays at 9 p.m. Manila time. Ayan, si Sis Belle na mag-share ng mga ganap. Sige, bago ako mag-share sis, paki-feedback nga kung may naririnig na naghuhugas ng pinggan. Naririnig ba? Hindi naman masyado. Okay. May mabait na bata kasi dito na naghuhugas ng pinggan. Okay, hello again mga kapatid. So every Monday and Thursday, we go live. 9 p.m. Manila time para madaling tandaan. Mondays, we do our live praise and worship session. So kung wala kayong ginagawa on a Monday night, samahan nyo kami mga kapatid. That's Monday. Then Thursdays, Connie and I talk more about freelancing, about digital marketing, about our work as virtual assistants. So if you're interested to learn more about how to learn online, na legit, yun na, keyword legit. And we also interview guests from the different niches, the different industries. So join us every Thursday, 9 p.m. Manila time. Yun. Yeah. Ayun. So speaking of legit, siguro naman legit natin pag may libro, no? At may forward nung mentor natin, ano? So please do feel free to visit conniezabala.com/VA book to know more information about this book. Ayan. May parang workbook yan. Kaya carry na. Pure guidance na yan. Anyway, sige, intro mo na rin lang yung ating yes. Oo, nakakatuwa to. Interesting tong guest natin from another country. So our special guest for tonight is an aspiring freelancer, a dedicated OFW, and a super mom to 3 amazing kids. Her journey is nothing short of inspiring as she balances the demands of working abroad, providing for her family, and chasing her dreams in the freelancing world. So without further ado, excited na kami marinig ang story ni Miss Michelle Mendoza. Yay! Hello po. Hello po, I'm Michelle Welcome. Mendoza. Aspiring virtual assistant, social media manager po. Yay! Sa mga curious kung nasa ang bansa ba siya kasi na-mention ni Sis Belle.
Ayun, nasa Europe, international kami ngayon, 'di ba? Merong dito local, dito lang ako sa tabi-tabi, merong Canada, ayan si Sisbel. Ito Italy, mga kapatid. Italy po. Sa Worldwide Rome po, tayo Rome, ngayon. Italy. Wow! Yes Sa po, Rome, Rome! Italy. Yes. Wow! Bucket listed. Ayun po, Ayan. ayun. Share Kaya, mo muna sa amin. Yes. ako po, start po ako sa freelancing. Nung February lang po ako nag-start. Bale, kaya lang po ako nag-start dahil gusto ko pong umuwi na. Gusto po nang ang anak kong mag-aral sa Pilipinas. Tapos, wala po akong alam gawin sa Pilipinas dahil dito nga po kami nakatira sa ibang bansa. Ibig sabihin, wala po akong, hindi ko alam kung paano po mamuhay o kung paano mamuhay talaga sa Pilipinas. Dahil syempre po, dito, comfort zone na yung sanay na po kami sa lifestyle dito. Kaya, ayun po, nag-start po ako ng paghahanap online dahil dati po online seller po ako dito. Kaya, naghanap po ako ng pwede kong gawin na pwede din sa Pilipinas. Nag-aral po ako dahil hindi po ako mismong nag-training lang po ako, tapos naghanap-hanap sa Facebook kung paano, YouTube. Tapos may pinsan po ako na nakapag-recommend po sa akin sa the freelance movement sa tribe po. Ayun po, yun. Wala po talaga akong alam dahil talagang zero po. Facebook, nod lang. Yung sarang personal mo, yung ganun lang, parang pag wala kang magawa, ganun lang. Tapos wala po talaga akong zero knowledge, talagang hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. As in, zero, walang, kung anong first step, kung anong gagawin, kung sino, kung paano talaga, wala po. Kaya nag-start pong manood sa YouTube, talagang pag gusto po talaga natin, bibigyan po talaga natin ng oras magiging interesting po tayo sa mga bagay na gusto nating matutunan. Kaya slowly po, medyo na-adapt ko na po yung yung visual, kaya po medyo mahirap po, pero akala ko po nung una madali lang dahil syempre pag mga testimony na yung naririnig mo, ang feeling mo kayang-kaya mo. Pero pag nasa practice ka na pala, ang hirap. parang more on magbaback out ka na. Malimit po akong gano'n na parang hindi ko na kaya, parang ayoko na. Pero pag makikita mo na po, hindi mo namamalayan, nagpa-progress ka kahit kakonti-konti. Kaya sa advice ko po dun sa mga nag-uumpisa pa lang, una po nating foundation dapat talaga, una kay Lord, tapos yung sarili natin, dapat focus tayo. Alam natin yung goal natin, alam natin yung gusto natin. Kaya, yun po. Nag-aaral-aral pa po. Meron na din po akong case study na isa. Tapos meron po akong ongoing na provision for 2 weeks. Then after that, willing to pay naman daw po siya. Kaya, yun po na hopefully, praying po na maging okay. Dahil hindi ako magaling magsalita, hindi ako magaling mag-design, pero lahat naman po, pag talagang gusto napapag-aralan. Yun. Yes, Agree, sis. May magandang yun na, take away mga kapatid, katulad ni Michelle. Hindi excuse na parang may mga challenges. At OFW pa, di ba? Ang hirap ng oras. Unang-una oras, tapos may 3 akong anak, trabaho. Ang hirap is disingit ko lang talaga yung pag-aaral paggabi, habang nagluluto, ng dinner namin. Dahil paglabas ko sa bahay paglabas namin gigising ako ng maaga, tapos i-prepare ko yung 3. Paglabas namin ng 8, hapon na yung mga 5 na uli ang pasok ko, ang uwi namin.
Tapos, 5 or 6. Tapos, linis naman ng bahay. Saka pa lang ako maglilinis ng bahay. Luto. Tapos, yun, sinisingit ko lang talaga yung pag-freelancing. Kaya, hindi ko siya mapag-focusan. Sabi ko nga, siguro pag nasa Pilipinas ako, mas makakapag-focus ako, mas marami akong oras. Dahil dito naman, di ba, alam mo naman sa ibang bansa, talagang wala naman tayong makakatulong kundi sarili lang din natin. Di ba? Kaya, kailangan... Gaano ka na katagal dyan, sis? 15 years po. Wow! Tagal na. Marunong Pero- naman Italian to. Oh, Kaya nga po, pag minsan pag may interview, itinatranslate ko pa sa isip ko, ano nga ba yung English? Dahil mas nasanay na po ako mag-Italian kaysa mag-English ngayon. Kaya ang Oo. hirap minsan, no? Galing. na-curious tuloy ako. Baka yung accent mo pag nag-English ka, Italian din. Hindi naman po. Dahil Pilipino naman po kami sa bahay dahil tinuturuan po namin yung mga batang mag-Filipino. Ayun. At least. Baligtad din. No? Yung mga nandito, mga Inglesero. Tapos yung mga sa ibang bansa, Pilipino. Oh, Anyway, ayun. So member ka din pala ng tribe. Tama ba? Member ka ng opo, tribe? member din po ako last February. February po, March 15. Oh, ayun. Kaya, So, malaking bagay din po dahil syempre marami pong natututunan talaga. Tapos sa community po, maraming support na pag may tinanong ka, may hindi ka alam. Na dahil hindi po, ang hirap po pag hindi mo talaga alam kung anong gagawin yung step-step. Hindi ko po alam minsan kung tulad nung nagka-case study po ako, nag-DC po kami, hindi ko po alam kung anong sunod ko, magpo-proposal ba ako dahil kung magsesend din ako ng proposal kahit ganun lang case study. Yun po, mayroon pong support sa community kaya napakalaking bagay po. So, speaking of case study, share mo naman sa amin ano ba yung offer mo? May pinaka-offer ka na at ano yung case study na paano mo na-reach out, paano mo ginawa? Ganyan. Ako po ay social media manager. Bali po sa travel agency po ang niche ko. Kaya yung nag-reach out po ako sa sumali po ako sa mga travel agency group. Tapos doon po ako nag-post nag-offer po ako nag-offer po ako ng 2 weeks free service para sa portfolio ko para nagbi-build po ako ng portfolio. Tapos nag-reach out po sila. Actually, madami po silang nag-reach out. Meron lang pong yung isang ito po, yung sa case study po, nag-message po agad siya sa akin na interested daw po siya. Tagaan po siya, Georgia, dyan po sa kaya okay naman po, ini-add po niya ako as admin sa kanyang page. Tapos, nagagawa po kami, aside from SMM, na nag-design din po, basic sa Canva. Tapos, isinesend ko po sa kanya. Tapos po, yun, ini-approve lang po niya. Kung okay, kung ano. Galing. Ayun. Laki nang nagagawa ng ano. Narinig nyo yun, mga kapatid? Parang marami pa yung nag-reach out sa kanya. To avail. Yun yung isa sa mga trick na pag kunyari nag-aalangan pa kayo ng mag-offer ng service na paid agad, yun yung sinasabi na, yun yung tinatawag na BCS, breakthrough, case study. Pwede kayo mag-start sa ganun. So, hindi na, parang less pressure din in a way kasi kayo nga yung gumagawa ng favor dun sa potential client eh. So parang win-win yon kasi kung hindi mag-materialize, hindi maging client eventually, at least testimonial, makakapag-leave siya. Madali na for them mag-iwan ng feedback. Opo, dahil ang hirap pong sumabak sa isang gera nang wala kang karmas-armas, yung wala kang kalam-anong kung paano gagawin. Iba pa rin po talaga yung practice. Kaya ayun, hindi kailangang At ang maganda doon, talagang alam na niya kung sino yung tutulungan niya. So, yun din yung gawin ninyo. Yan.
Kaya pwede ka muna uminom ng tubig. Oo, pwede ka mag-mix. Carry lang yan. So, ayun, syempre, mag-start kayo kung saan meron. Hindi naman kailangan kasi kung ayaw nyo pa ng paid, medyo, anong tawag mo doon? Imposter syndrome pang tawag doon. Oo. Para dududa ka na kaya mo. Eh di mag-offer ka. Pero again, ang free, certain period lang hindi 2 years. Hindi years na kaabutin, mga kapatid. Yeah. Saka parang yun yung magbi-build din ng confidence di ba? Pag kunyari, ganito pala yung pakiramdam ng nakikipag-usap sa potential na client. Yeah, more or less, yun na rin yung itsura ng magiging working relationship nyo At least walang pressure, yun na yung walang pressure. Oo. Opo. Tsaka go ahead. May background ka rin po sa kung ano talaga yung ginagawa doon. Correct. Kaya kung ano na yung meron kayo, kung ano yung malapit sa inyo na gusto niyo tulungan, doon na kayo mag-start. Pero hindi naman yan anong tawag mo doon? Yung embedded na on stone na, ito na, hindi na ako pwedeng lumipat. Pwede pa rin naman lumipat kasi kinukuha nyo nga, inaalam nyo kung saan kayo muna dapat. Ang mas mahirap yung walang action. Oo, yung stuck ka lang, parang aral ka ng aral tapos hindi mo ini-implement. Yun ang iwasan natin mga kapatid. Mas maganda na yung kahit na kumbaga sa isang hakbang lang yung nangyari, at least point A to point B pa din yun. May progress pa din yun. Kesa yung stuck. Yeah. So yung BCS mo na yon hanggang ongoing pa ngayon or may Hindi iba na ka po, na? may iba na po ako. Yun pong isa din pong parang retreat siya. Related din po sa travel. Sa naman po siya, taga France. Lang po din siya, 2 weeks trial. Tapos sabi niya naman po, willing to pay naman po siya after. Yay! Dahil hopefully po, okay na to. Okay lang, nagpa-prospect pa rin po ako dahil aside from SLM, nag-aaral din po ako sa Amazon, yung try ko din po. Yung seller, ganyan? Oo. Yung para kung in case na may virtual assistant sa Amazon na kailangan, may background din po ako. Dahil nakakita po ako ng free course sa Udemy. Kaya tinatry ko din pong aralin. Aside from SMM, tinatry ko din po para kahit pa paano nag-i-explore, nag-i-expand naman yung knowledge. Kaya yun po. Yun yung related dun sa sinabi ni Sis Cons kanina na na pwede namang hindi naman necessarily na parang, social media, ito na talaga ako. Yun yung ginagawa ngayon ni Michelle. Kasi nasa explore, at kami ni Sis Cons dumaan din sa ganyan. I'm sure. I'm speaking for her then. Alam ko bago niya na pinpoint na YouTube, sa YouTube ako mag-focus. I'm sure marami na rin siyang na-try along the way. Yes. So, yun. Okay lang yan, mga kapatid. Huwag mo-pressure, especially if you're just starting out. Thank you po. Ayan. Tapos ito. Sige, go. Hindi, actually po, natutuwa po ako dahil mayroon freelance with Faith. Actually, dahil parang bihira po ako makakita na mag-voice out mismo ng Faith, di ba, sa freelancing. Kaya po, glory to God po sa inyong mga buhay. Salamat. Correct. Ayan, speaking of, dahil binanggit mo na, ayan, during nung mga challenges na yan na parang sabi mo na bibigay, paano mo, hindi ko alam kung nandito yung aking question. Teka, ayan, siguro ito na lang yung tanong, di ba? Have there been challenges? I'm sure there's been challenges in your freelancing or VA journey. Pero meron bang specific na led to your spiritual growth? Ayan. Opo. Malaki pong bagay yung faith talaga. Ako po kasi nagbabasa po kami ng Bible ng asawa ko, sharing gano'n. Kaya napakalaki mong bagay na encourage ka through God's word of God
Dahil pag po nasa parang negative ka, parang pag nadi-discourage ka na, yun na lang yung maaalala mo talaga na, ay, alam ko may plano si Lord, alam kong magandang plano ni Lord, kaya niya siguro kaya niya ipinakita sa akin, inilagay sa isip ko yung pag-freelancing, hindi para sumuko ako, para may matutunan ako. At alam ko po na napakalaking bagay po talaga ng faith, dahil diyan ka po humuhugot talaga ng inspiration, diyan ka po talaga lumalakas. Diyan, yun po yung nagbibigay sa'yo ng unang-una lakas, tapos yung para magpatuloy ka na alam mong may maganda na plano para sa iyo. Yung alam mo any situation may tinuturo sa iyo o may pinapalakas ka. Iba-iba po yung challenges na nararanasan, more on meron minsan sabay-sabay, may personal, meron pang sa ganitong trabaho. Minsan sabay-sabay na parang iniisip mo, parang bakit, 'di ba? Parang seryoso, sabay-sabay. Oo, parang minsan sabay-sabay na anong nangyayari na parang nakakapanghina na. Pero 'di ba hindi naman natin mararanasan kung gaano kalakas si Lord pag malakas din tayo. Kaya kailangan muna natin minsan panghinaan para makita natin kung gaano kalakas si Lord. Yun yung papalakas sa akin na talagang malaking bagay talaga na may pinanghahawakan kang salita ni Lord na nagpapalakas sa atin. Ayun po. Ang ganda nun tandaan niyo yun, parang hindi natin makikita kung gaano kalakas si Lord kung malakas tayo. Parang 'di ba yung kaya nga hirap daw yung mga matatalino, yung parang the best, yung parang top cream of the crop, 'di ba? Parang lalong mas mahirap na paniwalaan nila yung existence ni God kasi yung brain yung kasi ang galing ko yun lang ang alam nila Ang ganda nun So at your weakest, mga kapatid, dun nyo makikita how great God is. Yun yung pinakaano dun. Tama. At rin, additional regarding that, hindi porke we read the word or na kay Lord tayo ganyan, nagpa-practice tayo ng faith and all. Hindi ibig sabihin na mawawala na yung problema. Kaya nga mangyayari, panghihinaan ka, pero since nandyan si Lord, alam mo may certain peace ka, may certain calmness ka, despite ng mga challenges na nararanasan natin. So, ayun, please keep that in mind kasi hindi porke andyan si Lord wala na. Oo, sarap buhay na tayo. Minsan nga more on na nalapit ka kay Lord, more na may nagkakaproblema, di ba? Minsan actually, yes. More on pero ano lang yun, mas pinapatibay lang, di ba? Uy, wala. Nawala si Cons. Ano ba ito? Anyway. Oo nga, totoo yun sis. Pag kunyari, kung kailan tayo, yung nag-e-effort tayo to be closer. Yung pa talaga yung times na parang binabayo ka ng challenge or problema. Ano nangyari sis? Welcome back. Hindi ko alam bakit. Bigla ako na-exit, may nilipat lang akong may pinindot lang akong banner, tapos sa exit siya nagpunta. Ewan ko dito kay StreamYard. Anyway, continue. Sige. May sinasabi pa kayo? Hindi, okay na. Okay, sige. Ayun, since na-mention mo din na nag-read kayo ng Bible ni Hubby, aside doon, meron ka bang any ritual, routine, specific prayer na ginagawa mo before starting your online work or before doing your training, mga ganyan? Prayer. Siguro, nagpe-pray talaga ako. Especially pag halos lahat naman, pag hindi mo alam ang gagawin mo, na humihingi ka ng knowledge and wisdom, nag-start talaga lahat sa prayer dahil syempre ako matatakot pa ako. Pag hindi mo alam ang gagawin talaga, wala ka ng choice talagang matututo ka talaga mag-pray. Every time na matatakot ka na alam mong nasa sitwasyong hindi ka sigurado,
matututo ka talagang mag-pray. Kaya ngayon, anumang sitwasyon, magpe-pray. Bad or good, pray talaga Yes. dahil credits lagi kay Lord. Dahil ako, lalo na ako, wala talaga akong, hindi ako nakatapos pag-aaral. Wala akong pinanghahawakan talaga. More on talagang si Lord lang talagang bahala ka na Lord, yung lagi nasasabi, Lord, bahala ka na, tulungan mo na lang ako yun. Knowledge and wisdom lagi mong hihingin para anumang dumating na pagsubok, alam mo, lalo na pag nag-DDC, yun ang kinakabahan ako. Prayer muna talaga. Pag-pray muna ako bago ako magsimula, talagang, dahil hindi, minsan, syempre, English sila, minsan ang bibilis, hindi ko maintindihan. Minsan hindi ko agad ma-adapt kung ano yung mga kaya prayer muna lahat bago, tapos pag-prospect, pag maghihingi talaga ng guidance na Lord, i-lead mo naman ako sa mga tamang tao, tamang clients na makakasalamuha, yon. Yung makakasalamuhang mga tao, gano'n. Correct. Agree. I-reiterate ko lang yung sinabi niya na ang prayer ay hindi lang pag something bad, dapat good or bad. Yes. Ayan, last question before yung main topic natin sa session na to. Ayan. If you're able to actually witness one of the Bible stories, which one you would like to go back to and why? Bible stories, siguro gisip bigla ako. Ang Bible stories ko siguro kay Jonas. Dahil, di ba, nililid siya ni Lord pero ayaw niya. Minsan matigas ang ulo. Kung saan Minsan Nineveh. gusto niya ayaw niyang sumunod. Dahil ang gusto niya yung gusto niya. Pero at the end of the day, di ba, sumunod pa rin siya dahil minsan pag gusto natin, nadadamay na yung ibang tao. Di ba yung sa kanya nadadamay na yung ibang tao. Kaya pag talagang will ni Lord, anong mangyayari, talagang mangyayari talaga yung gusto ni Lord. Kaya yun yung sigurong na matatandaan kong Bible stories dahil personally ako din minsan matigas ang ulo. Di ba minsan, kung ano yung gusto natin, pinipilit natin. Pero lalo na pag sa ganito, sa freelancing, Lord, gusto ko nito. Ang dami mong gusto, pero inililid ka talaga ni Lord. Minsan, Lord, ayaw ko na, pagod na ako. Ang hirap, ganon. Pero salamat pa rin kay Lord na laging naglilid sa atin. Yes. So, for our viewers, siguro, pag mga ganito palang question, short story nung Bible story na sinasabi niya, si Jonah kasi is a prophet, then inutusan siya ni Lord na pumunta sa Nineveh si Sis Bel naman kayo na nawala. Ano na nangyayari dito? Okay, anyway, so to continue, for our viewers, pre-recorded po ito, recorded. Hindi ko lang sure anong nangyayari sa aming dalawa. But go ahead, kahit na recording to, we want to hear from you. We want you to ask questions, share your thoughts. So to continue, ayun nga, inutusan niya si Jonah to go to Nineveh para sabihin doon sa mga tao doon na mag-repent. I think may certain timeline pa na in this day, God is going to ganyan, kaya wina-warn niya. Ayaw ni Jonah kasi alam ni Jonah na si Lord, pag once nag-repent or nagbalik loob yung mga tao, syempre patatawarin niya. Ganun si Lord eh. Syempre si Jonah, dahil tao lang, ayaw niya kay Nineveh, gusto niyang, teka, add natin si Sis Bel. Ay, ikaw naman kayo. Internet, so lang. Ayan, so continue ko lang. Tawag dito. Kasi si Jonah, ayaw niyang
ayaw niya. Siya yung mismo parang ayaw niya patawarin yung Ninive na gusto niya maparusahan sila dahil sa ginawa nila. So, kaya ayaw niyang pumunta. Yun yung reason niya. Kaya lang dahil gusto ni Lord na pumunta siya, will ni Lord yun. So, ang daming nangyari. Siya pa yung, di ba siya yung nagstay sa whale? Hindi. Ayun. Grabe yun. Parang di ko ma-imagine magstay ka sa whale. So, yun. May mga times na ganun, pag sinabi ni Lord. So, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Huwag makulit. Yun. Ayan, sige. Let's move on to the second section of this session, which is, si Michelle naman start ng kwento niya how she started freelancing from zero or from scratch. Sige, backstage lang kami, Michelle. So, solo ka namin. Teka, ito na mabagal yung computer ko. Wait lang. Ayan, sige, go ahead. Ayun po, how to start freelancing siguro po, alam naman po natin na pag zero background ka, katulad ko po, zero background po ako as in OFW po ako dito sa Rome. Ang computer ko po nabubuksan ko lang pag manonood Netflix o mag-Facebook. Pero sa freelancing po talaga, nung nag-start po ako, nanood po ako ng mga free course sa YouTube, how to start freelancing. And then, nag-join nga po ako sa mga community. At doon po, unti-unti, hindi mo naman kailangan mag-start agad na magaling ka. Dapat, unang-una, alam mo sa sarili mo na kailangan mo talagang matuto. At para matuto po tayo, kailangan po natin, unang-una, alam po natin kung ano yung gusto natin. Una po ay, to start, kailangan po natin i-define yung service natin, kung ano yung may offer natin sa ating client. Ano po yung kaya nating ibigay na service sa kanila. And then, kailangan po nating hanapin kung ano yung target natin na audience. Katulad ko po, ako po ay SMM. Ang target ko po ay travel agencies. Tapos, doon po, mag-build ka po, sali po ako sa mga groups ng travel agency. Magtitingin-tingin po ako doon kung paano yung ginagawa nila, kung saan po ano po yung mga pagpo-posting, mga paglalagay. Yung makikita mo po doon yung mga logo, yung mga posting ng iba, kung paano po yung mga captions nila. Doon ko po din po natutunan dahil wala po akong background, umaasa po din po ako sa ChatGPT for content creation. Tapos, ayan po, engagement. Tapos, unti-unti po, na nagkakameron ka na ng background sa mga Canva, sa mga pag-i-edit, mga Notion. Kaya po, konti-konti po natutunan, nag-o-offer na rin po ako ng case study para bilang isa po akong walang background, hindi ko din po alam kung paano yung gagawin doon kung paano pa yung process. Kaya po, nag-case study po ako para po matutunan ko kung paano makipag-communicate sa client, kung paano po yung way pagdi-deliver ng mga proposal, kung paano po yung discovery calls, kung ano po yung mga details na kailangan kuhanin, mga information sa clients para po mahawakan mo yung page niya, ano po yung mga strategies na kailangan mong gawin para mo po maging matulungan si client para maging successful. Kaya po, di ba sabi nga, always come from place of help. Kaya kailangan lang iparamdam mo sa client na ready ka na tulungan sila para maging successful yung kanilang page o yung business nila. Kaya ayun po, bilang tayo pag-uumpisa pa lang po, mas para pa sa akin mas maganda yung practice ka ng practice para matutunan mo kung paano talaga yung bawat process, kung paano mo mas mapapaganda at kung paano mo mapapamiliarize lahat. Kaya ayun po,
advice ko po sa lahat ng bago, wag po kayong unang-una, wag kayong matakot magsimula. At always, lahat naman po nagsimula sa zero, di ba? Always start sa zero. Kahit konti-konti, ang mahalaga po may progress. At marami din pong discouragement, lalo na pag rejection sa mga sinesend mong application. Pero part po talaga pala yun ng freelancing, yung mga rejection, mga pero okay, medyo okay na po, medyo minsan tinatawanan ko na lang na dahil nasanay ka na nare-reject. Nung una po masakit, ma-reject, pero pag tumatagal ka pala, yung rejection minsan yun pa yung okay, madami namang iba. Siguro hindi talaga para sa iyo. Dadating talaga yung mga para sa yung client, at meron din namang mga masarap din naman minsan pag nanonotice ka din, may nag-approach sa'yo, may nagre-reach out sa'yo. Kaya madami naman po dyan na madami pong application, mahirap lang po tulad sa mga beginners talaga na makuha ng client. Kaya po makakuha ng client dahil more on kinukuha po nila mga with experience. Kaya po habang hihintay po tayo ng clients mismo, mag-aral pagpatuloy lang po tayo sa pag-aaral. Ayun po, at hopefully may natutunan kayo dahil kahit ako po, hindi ko din in-expect na kahit papaano may natututunan talaga ako na makakapasok po ako sa freelancing business. Kaya ayun po, wag niyo pong i-underestimate ang sarili niyo. Yun. Yes. Yun po. Sobrang helpful yan, sis. Okay Lalo na yung mga kapareho mo na nasa starting stage pa lang. Opo. Malaki Ang yung hirap pala. Oo. Inspiration yan. Kaya wala nang excuse yung iba, ha? At saka maganda na yung pinasok niyang community is ang mindset mo is business, hindi lang employee, ganon. Kasi nandun yung goal na ikaw yung sarili mong business to. So maganda na doon ka pumasok sa ganong community. So sa mga viewers natin, minsan pipiliin mo rin kung saang path ka. Kasi wala namang problema kung gusto mong under ka ng agency or under ka mismo ng company. Nasa sa'yo yun. So, yun. At least for us, kasi pare-pareho kaming tribe member dito. So, magandang community to start with. Kasi, wala nang nandun na lahat kumbaga, yung mindset, yung kailangan mong community, kung paano sila mag-isip, nandoon. Kaya kailangan mo mahawahan ng ganong, mga pag-iisip ba, ganyan. So, yun. Dako tayo sa next round, next section ng ating session ngayon. Ito yung fast Q&A round. Ayan, si Sis Bel na ang magte-take over nito. Ala, sabing nag-freeze siya. Aba, anong meron sa internet ngayon? Teka, hintayin natin, baka bumalik yan. Sis Bel, uy. Ako edit out ko tong part na to. Ayan, nawala na nga. Nawala. Babalik yan. Hintayin natin. So, eto nga yung past Q&A, yun yung sinabi ko kanina na A or B, ganyan. Hintayin lang natin. Feeling ko babalik naman. If within 3 minutes, wala pa, ako na lang. I-ready ko na lang din just in case. Anong oras po ba sa Canada ngayon? Nasa 9:40 PM ng po? gabi. Oo, gabi. Pacific siya Pacific ang zone niya. Mas mahirap i-convert kaysa Eastern kasi pag Eastern, baliktad mo lang, umaga, gabi. Opo. Baliktad Baliktad lang. Sa inyo, tama ba? 7 hours later kayo dito?
Sa Pag Philippines? winter po, 7. Pero pag summer po, 6 na lang. Oh. Bale, May ano rin kayo, may daylight saving time din kayo. po. Okay. Ayan, itong isa. Kaya? Sa meron. Canada. Kaya pala parang di gumagalaw yung pala nag-freeze na. Fast Q&A na, oy, ikaw na. Yay! Sige, bilisan natin to at bago pa mawala ulit. Ako unstable siguro yung mga bata kasi, grabe. Anyway, sige, let's get to know Michelle more sa ating fast Q&A round. Ano lang naman to? Madadali lang naman yung mga tanong, sis. So first question, reading or listening? Listening. Diet or exercise? Pwedeng no. Nahihirapan ako pareho. Pasaway. Okay lang. No wrong and right answers dito. Texting or calling? Calling. What would you do if you win 1 million pesos? Siguro i-debate ko sa family. Wow. Hello, ate. Nakisali. The last book you've read or is still reading? Book. Bible. Okay. The top 3 people that you follow? Ano po yun, yung mga famous? Ay, ikaw, kahit ano, walang ano to. Kahit anong ano pa yan, area. Oo. Carlo Aquino. Kakakasal pa lang. Naka-curious talaga ako doon sa... Siguro, follow, Chinkitan. At si, sa LinkedIn ko po pinalo yun, hindi ko matanda ang pangalan. Puro inspirational po siya, inspirational quotation, ayun. Okay. More inspirational po ako pang encourage dahil malimit po akong ma-discourage. Ito. Who is your all-time celebrity crush? Parang related dun sa ano. Hindi naman siguro si Carlo Aquino. Hindi naman, si John Lloyd po. Ayun. John Lloyd Cruz. Okay. Next question. Favorite day of the week? Sunday. Favorite place that you've been to? Favorite place? Naman sa Italy to eh. Hindi, kami po, mas gusto ko pa rin sa Pilipinas. Mas gusto pa rin po namin sa Pilipinas. Pag-pray natin yan, makabalik na rin kayo. Actually po, uwi kami sa Pilipinas ngayong June. Yeah. End of June. Yay! Uwi po kami. Saan sa Pilipinas ang ano nyo? Batangas po kami. Okay. Oh. Nice. Kayo po, saan po kayo? Ako Paranaque. Magkalapit tayo halos. Nasa South. Paranaque. Ako nabotas ako eh. Batangas ang ano namin, ang go-to namin pag gusto namin umalis sa city. Oo nga. Ano ba? Next question. Favorite childhood TV show? Doraemon. Doraemon. Mga ka-age to ng kapatid ko, Cons. If you could travel to any place on earth, where would you go? Siguro po sa Israel. Naku-curious po minsan sa mga nababasa mo, di ba? Parang nakaka-curious. Buti nga yung Italy, diyan ka na. Oo nga po. Oo. Dito po maganda po magta-travel. Yung malapit ba yun sa kunyari sa Vatican? Malapit lang po. Nasa room po kami, kaya malapit lang. Room eh.
Kaya nga eh, di ba? So, nakita mo na si Pope Francis. Nakikita on a regular basis. Opo, sa ano, every Sunday po kasi meron siyang, lumalabas po siya dun sa bintana, sa bintana, sa Oo. Vatican. Galing. Kaya, ayun. Okay. What is prayer to you? Prayer, lifestyle. And then, do you have a go-to worship song? If yes, please share it with us. May favorite ka bang Worships. Ano po, goodness of God. Favorite din namin yan. And then, ask permission or beg for forgiveness? Beg for forgiveness. If you could have a face-to-face conversation with God and ask Him one question or say one thing, what would it be? Siguro po, tatanong ko, bakit ang bait niya? Dahil di ba, sobrang bait niya. Ayun. Oo nga, baka mag-isip pa. Oo nga, wag na lang kaya. Makapasaway kayo mga tao kayo. Makapasaway kayo mga tao kayo. Hindi kayo worth it. So that concludes our Fast Q&A round. Thank you. Yay! Any last piece of advice natin sa mga zero knowledge people na gustong itry yung freelancing? Sa mga advice po talaga sa mga zero knowledge po, wag po kayong matakot mag-start. Dahil doon po lahat ng pressure nasa starting po. Kaya once na na-overcome natin yung starting period, kahit papaano magpa-progress tayo. Ayun po. At isama po lagi natin ang Lord sa ating mga gagawin. Yes. Ayan. Meron ka ba gustong i-share, i-promote, mga ganyan? Yun po sa freelancing business. Ako po, open din po ako kahit sa mga internship. Gusto ko po lang ma-master yung mag-explore. Tapos, St. Peter, din po ako, agent. Kaya sa mga nag-agent din po ako sa St. Peter. Kaya, ayun po, sa mga may gusto, PM nyo lang po ako. Yes, feel free to connect kay Michelle na yung link na FB niya nasa description nitong video. So go ahead. Thank you po. Thank you po sa inyo. Thank you. And for our viewers, feel free to ask your questions, lalo na yung mga ayaw pa rin mag-start. Sobrang hesitant pa rin. Usap kayo, sabi niyo si Michelle. PM. Ayan, we will read questions sa kanya. Tapos, ayun lang naman. Anything else na gusto mong i-add, Sis Bel? Ayun, lalo na yung siguro yung makaka-relate sila kunyari, yung sinasabi ni Michelle about BCS, di ba, yung mga case studies, paano yun, pwede kayong magtanong, mag-connect kay Michelle anytime. Basta ayun na naman siya. Nag-freeze na naman siya. Ang ganda pa ng pagkaka-freeze niya. Oh. Anyway, mga kapatid, if you want to learn more or if you want a guidance na may workbook, ito, ayan, yung libro ko, feel free to visit conniezabala.com. Teka lang. /VA book to know more about it. Pag nag-aalangan pa kayo, why not get the free chapter? Go ahead and visit bit.ly/VA free chapter. Ayan, si Sis Bel. Mukhang mawawala na to later. So, magka-closing prayer na tayo. Let's remember that we are in the presence of God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience to serve our clients. Hopefully, our fellow service providers were able to learn something too. Thank you to all the people who support us in our mission. Thank you for the chance to bless others through this platform. We lift up to you all our viewers, our listeners, our clients, the people we work with, Michelle and her family, and their loved ones. Continue to bless them in all areas of their lives. Whatever their petitions are right now,
We pray with them, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. We lift up to you all these, but in the end, your will be done. In Jesus' name, Amen. Name the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Ayan. Sabi ko na nag-freeze na. Nakakaloka. Oh. Buti yung Boy! Q&A, dire-diretso. Ano yung sinasabi mo? Tapusin mo yun. Ano sabi ko? Bigla ka nag-freeze eh. Wala na tuloy yung last message mo. Basta yun, yung sa BCS, di ba yun yung maraming hindi nakakaintindi pa kung ano tungkol saan yun. Yun, pwede kayo mag-consult basta just start. Yun yung last na sinabi ko. Start lang. Ayun. O, sige. Siya, mga kapatid, we hope to see you on Monday for another live praise and worship session of, or if ito naman yung mas gusto nyo, Thursday tayo magkita-kita. Michelle, thank you for saying yes. Thank you po. Thank you po sa inyo. Thank you po. Bye, everyone. God bless.